Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Usaping national security ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito simpleng grave threats na maaari lamang isampa sa korte dahil buhay mismo ng Pangulo ng bansa ang pinag-uusapan dito. Kinontra ng Malacanang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang basihan ang mga aligasyon laban sa kanya. Partikular na sa ilalim ng ika-4 na article of impeachment ang grave threats at inciting to sedition. Ayon kay Yusek Castro, mismong si VP Sara ang umamin na noon sa kanyang ginawang pagbabanta. Ano ang sasabihin na paulit-ulit na walang basihan? Since it was the Vice President who admitted in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the President, the First Lady, and the House Speaker. Ano pa ba ang dapat na patunayan? Ikinumpara rin ng palasyo ang nangyaring pag-aresto noon sa isang guro na nagbanta noon sa buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ngayon ng Vice Presidente. Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte. Pero ang Vice Presidente natin, may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador. Dapat ang katotohanan ang lumabas dito. Kung tutuusin, ayon sa Palace official, wala na sa prosecution panel ang obligasyon na patunayan na mayroon ngang death threats sa Pangulo, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.